I'll throw you another question. Sa Hinebra mo, who guards ball? Yeah, well, we just got a trade, right? 6'8" guy. So, well, we have Carino, yeah. yeah. So, maybe that guy. There's no really Okay. no one to guard ball. There's really Okay. no one. It's so hard because sino ba naman yung malalaki na not 6'7", 6'8" lang. So, in some cases, for me, you just have to choose your poison. You created that gap, you know that there's a gap. Sino nga ba ang babantay kay Bol ng TNT kapag nagharap na sila ng Barangay Ginebra? So yun po ang tanong ni sports analyst Homer Saison kay Paucast Sports. So kung sino ang babantay, yan ang pag-usapan natin for today's video. So watch this. Bansang batang kalye ng Pilipinas, sa inyo'y parati ng magpapamalas ng talento, kwento at talino. Another day and another basketball stories from your pambansang batang kalye ng Pilipinas, and nagkaroon nga po ng podcast itong si Homer Saison at saka si Paucast Sports, and dinidiscuss nga nila kung sino ang maaaring bumantay kay Bol, ang import ng TNT, a 7'3" guy. And the last time around po kasi ang performance ni Bol ay 38 points, 16 rebounds, 5 blocks, and talagang nakaka-intimidate talaga at sobrang laki at talagang panalo ang TNT pagdating sa pagkuha ng import. Pero ang sinasabi nga po dito ni Paucast Sports ay maaaring second Mark Carino kapag nakabalik. And then, ang sinasabi niya is wala naman talagang makakabantay agad-agad kay Bol. Dahil nga sa tangkad niya. So, sino nga ba ang pwedeng humarap doon sa Ginebra? Japit is just like 6'9", Troy Rosario 6'7", Raymond Aguilar 6'6" or 6'5". Tapos, itong si Ken Mark Carino, yan, 6'8". So, again, dyan ay para sinasabi niya is choose your poison. Pero again, in some cases, hindi naman po lagi na nagiging dominant ang isang big man. Kasi may tinatawag po tayong team defense. So yung denial, of course, or may strategy pa rin si Coach Tim Cone na ginagawa niya is hayaan niyang makascore ang import kahit umiscore yan ng 60 to 80 points as long as yung support ang nababantayan ay may malaki pa ring chance manalo ang Barangay Ginebra kapag nagharap sila ng TNT. And of course, we all know that Coach Tim Cone is the winningest coach ng PBA. So that means marami na siyang strategy at hindi na bago sa kanya yan. And the moment na nag-declare nga ang TNT na kukuhanin nila yung 7'3" guy na to, ay alam na ni Coach Tim Cone kung ano ang gagawin. And hindi ko po sinasabing one-on-one defense. Of course, may hirapan talaga kung one-on-one. Pero yung team defense ng Barangay Ginebra, yan yung babantayan natin. And then at the same time, kung nahihirapan silang, kumbaga may hirapan ng Ginebra kay Bol, of course, may hirapan din ng TNT kay Justin Brownlee. So, equal lang kung mangyayari yon. And at the same time, of course, alam naman natin yung support ng TNT, malakas din. Nandyan din si Kelly Williams, nandyan si Brandon Garuelas Rosser. Of course, yung mga guards nila, nagbabalik na si Jason Castro ng Batak, si Jordan Heading. So, malakas. Nandyan pa si Oftana and then Roger Pugoy. Ang lakas talaga ng team nila. Kaya lang, ay of course, hindi naman magpapatalo ang Barangay Ginebra pagdating dyan. So, malalaman natin, ang alam ko ay last day ng elimination, ang makakalaban ng Ginebra ang TNT. So matagal pa talaga yung preparation and then malalaman natin kung sino talaga ang magwawagi. So the more na magkakaroon ng adjustment, yan ang better. So tingnan natin who's gonna win, who will take the advantage. It's Bol of TNT or Justin Brownlee of Barangay Ginebra. And whoever win, it's totally fine. Ang kailangan natin gawin is kung performance-based man, it's totally fine. Pero by the end of the day, ang kailangan gawin ng Ginebra is manalo sa TNT Tropang 5G. So yun muna for today's video. Maraming salamat. Peace.